Sa Pilipinas, isa sa mga suliraning kinakaharap natin ngayon ay ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto o mas tinatawag natin na inflation. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga pangunahing produkto? Ito ang mga pagkain, damit, gamit at iba pang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nais naming malaman kung ano-ano ang mga epekto ng mga pangunahing produkto at gaano ito kahalaga sa atin. Kami ay nag-interview ng 3 estudyante at 3 personnel upang malaman ang kanilang mga opinyon. At ito ang kanilang mga naging kasagutan. Para sa akin, pagtaas ng presyo yung inflation rate, mahirap siya bilang estudyante kasi wala naman akong income na galing sa trabaho ko. Galing lang sa parents yung mga pera ko. Kaya kapag bibili ako ng produkto or service na gusto ko, nahihirapan din akong maglaan doon. Dahil nga, yun nga, walang income. Tapos tumataas pa yung inflation rate. Yun lang. Pangalawang katanong. Sa inyong sa inyong palagay, importante po ba ang mga pangunahing produkto sa ating pang-araw-araw? Oo, yung pangunahing produkto yun, yung pagkain yan, di ba? Yun. Kasi syempre kung wala yung pangunahing produkto na hindi tayo mabubuhay. Yung mga pangalawang produkto lang naman yung mga kagustuhan natin. Unahin natin yung pangangailangan dahil yun yung bubuhay sa atin. Siyempre nakaka-apekto to dahil mahalaga sa atin to, di ba? Kung magtataas yung presyo, baka hindi natin ma-afford o mabili yung mga kailangan natin sa buhay. Talagang nakaka-apekto ito sa atin. Sa inyong palagay, importante ba ang pangunahing produkto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Siyempre mahalaga ito. Hindi tayo mabubuhay nang wala ito. Kaya mahalaga to. Nakaka-apekto ito dahil sa pagtaas ng demand at isa pa ang mga sisawad ng mga mamayan. Ayun lang ito. Next question. Importante ba ang pangunahing produkto sa ating pang-araw-araw? Mahalaga ang produkto dahil hindi tayo mabubuhay kung wala ito. Kapag mas lalong tumataas yung pangunahing produkto o yung mga presyo ng pangunahing produkto, mas lalong mahihirapan ng mga Pilipino at magkakaroon ng poverty o kahirapan sa buhay. Bakit? Kasi mas pagtatrabahuhan ng Pilipino, tataas ang presyo ng mga pangunahing gamit tulad ng damit, pagkain, at yung mga school supplies. Kaya naman dapat aksyonan to ng mga gobyerno natin para maiwasan ang kahirapan sa Pilipinas at matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Pangalawang tanong. Sa inyong palagay, importante po ba ang pangunahing produkto sa ating pang-araw? Yes, oo naman. Siyempre, hindi naman tayo mabubuhay kung wala tayong damit, pagkain, at inumin. Siyempre, makakatulong din sa mga estudyante kung magkakaroon sila ng school supplies. Kaya naman, sa tulad ng sabi ko kanina, dapat gawa ng aksyon ng gobyerno o kahit ng barangay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao para matugunan nila yung kailangan nilang bilhin o kailangan nilang gagawin. Mas maraming tao hindi makakain, mas maraming tao dugo, at mas maraming tao hindi makakapag-isip ng tayo. Go, bili! Number 2. Sa tingin mo po ba, paano po nakaka-apekto ang pagtaas ng mga pangunahing produkto sa pang-araw-araw mo? Number 1, inflation. Nagkakato ng mapapa ang budget ng ating pera. Number 2, yung tinatawag na supply and demand. Ito, na napakaraming demand ng pinag-ulan. Pangunahing pinihin. That. But then,
Second question, sa inyo pong palagay, importante po ba ang mga pangunahing produkto sa ating pang-araw-araw? Siyempre lang. Paano ka magbubutay pag walang pangunahan? Kaya napakailangan ka. Para sa akin, pili tayo ng sector na kunwari sa transportasyon. Ako dati nagko-commute. So, dun sa commute, yung mula umaga, nagbiyahe ko, takaw na siya sa oras, so feeling ko na nanakawan na dapat na naging productive ako sa mga oras na yun, sa nagagamit. Pero kapag nagtaas yung pangunahing pangangailangan at tulad ng gasolina, ano mangyayari? Tataas din ang presyo ng pamasahe. So, bilang ako ay nanakaw ng oras, ang ginawa ko is na kumuha kami ng motor. Instead na nagbabayad ako ng pang-araw-araw na pamasahe, ang ginagasasan ko na kayo na isip ko, which is para sa atin, nakatipid sa gastusin ng isang. Regarding naman sa ibang bagay tulad ng damit at pagkain. Sa damit, hindi naman kami, sa pamilya namin hindi naman kami gano'ng maarte sa damit o mapili sa damit. Kung ano yung tingin namin decente, malinis, maayos tignan, yun na yung paulit-ulit namin nagamit. Regarding naman sa pagkain, pinipili pa rin namin mamalengke ng every week kesa yung araw-araw na pag-iisipan kung ano yung pwedeng ulam. May mga times din na bumibili kami ng luto, kumbaga mas makakamura kami na bumili ng ulam, kumpara na bibili kami ng sangkap at makulit. Affect siya sa atin in terms of budgeting. For example, hindi naman tayo parang pinahiyaan na parang maginawa yung buhay natin. Halos karamihan naman sa atin is average lang naman when it comes to financial or kung ano. Kasi napansin ko talaga grabe yung inflation ngayon nowadays kasi for example, kunwari, mga essential needs natin, like sabon, toothpaste, shampoo, bigas, pangkain na rin sa pang-araw-araw. Yung budget natin like 500 dati, dami natin mabibili. Unlike ngayon, yung 500 na pang sabon at shampoo lang ata mabibili natin doon, minsan kukulangan na pa. So, grabe yung epekto bilang sa akin. Kasi ako, bilang estudyante pa, hindi pa naman working. Nagtitipid ako and sakit sa budget. So, sakit sa budget. So, yun. Pangalawang tanong, sa inyo pong palagay, importante po ba ang mga pangunahing produkto sa ating pang-araw-araw po? Oo, so, super importante talaga siya kasi kumbaga, yun yung mga daily needs natin, sobrang essential nila sa atin. Like, yung mga basic na kailangan natin gamitin sa pang-araw-araw kung kasama yun sa mga produkto na tataas yung presyo dahil sa inflation na rate natin. Nakalimutan ko na ilang percentage na tinaas ngayon. Kasi parang pagkakalang really siya tumataas. Grabe, hindi ka talaga makakatipid. Yung 200 mo titipirin mo sa 3 araw, kulang pa siya sa isang. May mga solusyon na maaaring makatulong sa mga Pilipino, katulad na lang ng paghanap ng alternatibong produkto na hindi nakakaproblema sa budget ng mga mamimili. Pagbabawas ng buwis, paggawa ng makabagong makina at proseso na maaaring magpataas ng mga produkto at magpabawas ng mga gastusin sa paggawa ng mga produkto. Kung kaya nga maisagawa ng mga Pilipino ang mga solusyon na naisip ng mamamayan, ay gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito, ay malaki ang maitutulong nito sa mga naghihirap. Kasi ito ay nangangahulugan na ang halaga ng pamumuhay ay magiging mas abot kaya. Magiging resulta nito ang pagsigla ng ekonomiya. Ito rin ay nangangahulugan na ang inflation ay makokontrol. Kung kontrolado ang inflation, ang halaga ng pera ay nananatiling matatag at ang mga tao ay maaaring magplano para sa hinaharap. Ang pagsolusyon sa problema na ito ay higit na magiging kapaki-pakinabangan para sa bansa at sa mga mamamayan nito.